Ang basag na banga. 11 na kabanata. Sinabi sa akin ng Panginoon, bumili ka ng banga sa magpapalayo. Pagkatapos magsama ka ng mga tagapamahala ng mga tao at tagapamahala ng mga pari, at pumunta kayo sa lambak ng Ben Hinnom, malapit sa pintuan na pinagtatapunan ng mga basag na palayo. At doon mo sabihin ang sinabi ko sa iyo. Sabihin mo, mga hari ng Huda at mga taga-Jerusalem, pakinggan niyo ang mensahe ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Ito ang sinabi niya, magpapadala ako ng malagim na kapahamakan sa lugar na ito, at ang sino mang makakarinig tungkol dito ay talagang matatakot. Gagawin ko ito dahil itinakwil ako ng mga mamamayan ko, at ginawa nilang handugan ng mga handog na sinusunog para sa mga Diyos-Diyosan ang kapatagang ito. Hindi naman nila kilala ang mga Diyos-Diyosang ito, at hindi rin kilala ng mga ninuno nila o ng mga hari sa Huda. Pumatay pa sila ng mga walang malay na bata sa lugar na ito. Nagtayo sila ng mga sambahan para kay Baal, at sinunog nila roon ang mga anak nila bilang mga handog sa kanya. Hindi ko ito iniutos sa kanila, ni hindi man lang ito pumasok sa isip ko. Kaya mag-ingat kayo, dahil ako ang Panginoon ay nagsasabing darating ang panahon na ang lugar na ito'y hindi natatawaging Tophet o lambak ng Ben Hinnom, kundi lambak ng patayan. Sisirain ko sa lugar na ito ang binabalak ng Huda at Jerusalem. Ipapapatay ko sila sa mga kaaway nila sa pamamagitan ng digmaan, at ipapakain ko ang mga bangkay nila sa mga ibon at mga hayop sa gubat. Wawasakin ko ang lungsod na ito at hahamakin. Ang mga dumadaan ay mangingilabot at halos hindi makapaniwala dahil sa nangyari rito. Papalibutan ng mga kaaway ang lungsod na ito hanggang sa ang mga mamamayan dito ay maubusan ng pagkain. Kaya kakainin nila ang kapwa nila at pati na ang sarili nilang anak. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng Panginoon, basagin mo ang banga sa harap ng mga taong sumama sa iyo. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabing, wawasakin ko ang bansa ng Huda at ang lungsod ng Jerusalem, katulad ng pagbasag ko sa bangang ito, na hindi na muling mabubuo. Ililibing nila ang maraming bangkay sa Tophet, hanggang sa wala nang mapaglibingan. Ito ang gagawin ko sa Jerusalem, at sa mga mamamayan nito. Ituturing itong marumi gaya ng Tophet. Ang lahat ng bahay sa Jerusalem, pati ang palasyo ng hari ng Huda, ay ituturing na marumi, katulad ng Tophet. Sapagkat sa bubungan ng mga bahay na ito ay nagsunog sila ng mga insenso para sa kanilang Diyos na mga bituin at nag-alay ng mga handog na inumin para sa mga Diyos. Nang masabi na ni Jeremias ang ipinapasabi ng Panginoon, umalis siya sa Tophet at pumunta sa bulwagan ng templo ng Panginoon at sinabi sa mga tao, makinig kayo! Dahil ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Ipapadala ko sa lungsod na ito at sa mga baryo sa palibot ang sinabi kong parusa, dahil matigas ang ulo nila at ayaw nilang makinig sa mga sinabi ko.